Hello mga ka-farmlot, another day, another property na naman po tayo for today. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon. Maglo-locate tayo ng isang property na may sukat na 3.2 hectares. So ito pong property na to ay medyo na-amaze po ako. Dun sa bungad pa lang, nakita ko na yung karamihan ng rubber tree niya. And then, kagandahan po nito, puno rin po ito ng niyog. At yung mga niyog po niya ay puro mga dwarfs po. So kahit maliit pa lang, namumunga na po itong mga ito. So napakagandang property. Plus pa po natin, tayo po ay along Barangay Road. And then syempre po, kompleto po si property po mula sa source ng tubig, kuryente. And then ang kagandahan din po nito, may signal din po ang ating phone. Ayan, so iikutin po natin si 3.2 hectares dito po sa Lopez, Quezon. So ano pang hihintayin natin? Excited na si Olive mag-ikot ng ganitong kagandang property. So let's go! Ayan, so dito na ako nagsimulang mag-ikot sa may pinaka-gitna. So mamaya papakita ko naman sa inyo yung pinaka-harapan niya kung saan napakarami nating nakatanim na rubber tree po. So mamaya na lang po yan pagka lalabas na tayo kay property. Pero dito muna tayo dun sa puno ng niyog, mga dwarfs na niyog. Ayan. So medyo maliit pa pero ang dami ng bunga. Ayan po yung mga pinaglukaran nila. Ganda. Ayan, so lakad pa rin tayo. Kagandahan kay property, hindi siya masukal. Kaya napakadaling ikutin itong si 3.2 hectares. And then kanina po habang namamahinga kami, kinakausap po namin si seller. So in-explain na po niya yung ibang detalye dito sa property po na to. Ito po ay may dating sukat na. Ang tanong quality po niya ay parang hugis palakol. Kung gusto naman po natin magpasukat ulit, pwede naman po tayo magpa-relocate po. So yan, kasako po natin yung puno ng star apple na yan. May mga kalamansi pong nakatanim dito sa pinakagitna ni property po. Ayan, mga dalandan naman yan. Malakad pa tayo. Medyo masipag po si nanay sa pagtatanim. Kasama po namin siyang nag-iikot for today. Ganda. Then kasama namin nag-iikot si seller po. So siya po yung nag-explain nung mga laman dito sa loob ni property. So yung pinakatanim nating dalandan, ayan, kung saan nandyan sa pinakagilid, yan daw po ay dating 100 pero nangamatay na po yung iba. So estimated na lang po niya ay nasa 50 na lang po yung nakatanim po. Marami-rami pa naman. Hindi pa naman namamatay lahat. Pasukin natin yung part na maraming dalandan. Ayan. So, kung gusto nating punan, pwede naman tayong magtanim ulit. Medyo yung mga bata pa to, hindi lang siguro na-spray, kaya ganito na yung itsura niya. Dami din. Kagandahan kay property, buhat dun sa may pinakaunahan hanggang dito sa may pinakagitna. So wala pa tayong upland na nakikita. So makukonsider ko si property na parang semi-slope buhat dun sa may pinakakalsada. And then pagdating dito sa may pinaka unang part ni property ay flat naman na siya. So maia-advise ko rin to sa mga buyers ko na medyo may edad. Po yung mga puno ng ating dalandan.
Marami din tayong kakao. Ay, nagkukwentuhan yung aking mga kasama. Ang ganda ng place. Nakakaengganyo pong ikutin si property po. Ano? Sunod tayo dun kay seller. Ang daming ano dito. Ang daming dalandan dito sa may part na to. Ayan po oh. Yan po ay konting spray lang po. Mamumunga po ulit yan. So, ang estimated natin dun sa ating mga niyog, ito po ay maglalaro sa nasa 300 pieces po. Ano po? So, halo na po yan. Dwarf, saka yung normal na puno ng niyog. So, meron tayo kay property nakapaloob na nasa 30 piraso po na kakao. So, yung kakao po na bibili rin po rito sa Quezon na. Nagbigyan tayo, hindi masyadong umulan ngayon, so makakaikot tayo ng mas maganda kay property. Yan, ang daming kakao dito sa part na to. Ano tong punong malaki na to? Ano kaya to? Nay, ano po yung puno na to? Oh. Hindi ko kilala. So hanggang doon pa po yan sa may puno ng antipolo. Namimitas ng upo yung aking mga kasama. Ano po yan? Night take out po yan. Dami-damihan yun ah. Nakakatuwa naman po. Dahil po tayo po ay may source ng tubig na nakapaloob po kay property. So si owner po ay nakapagtatanim po ng mga ganitong klaseng gulay po. Ano po? Ay. Wow, sarap yan. So magandang idea po yung binigay po namin sa inyo. Pwede po tayo magtanim ng iba't ibang klaseng gulay dito kay property. So meaning po, mataba po yung ating kalupaan. So yan, meron tayong puno ng medyo may kalakihan na po na nara dito sa may pinakaloob ni property po. Ano? Kasama na rin po yan sa bentahan. Oy, tama na yan. Baka maubos na yung pananim ni nanay. Turin ni nanay yung pinaka-boundary natin to another property. Saan po, nay? Yung ano na yan, naputol na niyog. Alam-alam ni nanay yung mga boundary po eh. At ito po ay may dating sukat na nga po, kagaya ng sabi ko kanina. Ayan, nandito na tayo sa may part ng marami namang puno ng saging. Kanina, dun sa part na maraming niyog, maraming dalandan, kakao. So dito tayo sa part naman ng maraming saging. Ayan. So ulitin ko lang po, at tayo po ay merong puno din ng nara, and then meron din tayong puno ng lansones.
Estimated po ang ating pong saging ay maglalaro sa nasa 200 pieces po. Ano po? Kung i-rate ko po si property, marirate ko po ito na nasa 80% po yung pagka malinis na part. So, kukunti yung part na marumi, kaya napakadaling ikutin. So, sabi ni nanay kanina, siya lang yung naglilinis nito. Pag nagpapakopra sila, ayun, medyo nagtatabas-tabas na rin po yung mga nagkukopra sa kanya, kaya hindi siya na iipunan ng mga damo. Ikot pa rin tayo kay property. So si property po ay nasa 3 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka provincial road po. Ano po? Ito po ay nasa 2 kilometers yung cemented road na po natin, and then yung 1 kilometer po ay hindi pa po nasisemento. So may part po tayo na dadaanan na cemented na, pero may part na hindi pa. So konting-konti na lang naman po yung hindi pa nasisemento. And then another 4 kilometers para naman po makarating po tayo sa may pinaka town proper po ni Lopez. So nandun na po yung ating LCC, ang ating Jollibee, and soon may McDo na rin po dito sa may Lopez po. Ano po? Si 3.2 hectares po ay may nakapaloob na 3 pitak na palayan. So pupuntahan natin yan. Nandun yung makakasama ko na una na. Ang daming saging. Daming niyog. Ayan, tinuturo na ni nanay yung nasasakupan nating palayan. Lapit tayo. Ang dami pa rin niyog dito eh. Ano yan? Puno ng mangga ba yan? Pati langka. Inaano nyo na. Tinatagpas nyo na. Ayan po, mga rubber tree pa po yung mga nakatanim na yan. Hanggang saan pa po, Nay? Ang ganda. Quality, no? Quality yung property. Quality yung property. Pati mga kumukuha ng tanim, quality. Nilimas na po nila ang puno ng, ang bunga ng langka ni nanay. Alin pa po, Nay, ang sakop? Hanggang dyan na lang po. Okay, yung mga niyog dyan, hindi na po sakop. Okay. Tapos po, itong palayan na to, saan po dito? Hindi po yan. Saan po? Sa kabila pa. Okay. Sige po. Tara po. Ay, nilimas na po nila yung mga pananim ni nanay. Sa kabila pa daw. Ang daming bunga ng langka nyo na yan, oh. Ayan, so ikot pa rin po tayo. Ano po? Ang gandang property nito. Kung bibisitahin po natin si property at tayo po ay manggagaling sa Manila, tayo po ay magkukonsume na nasa 7 hours para po makarating po tayo mismo dito sa pinaka-area po. Ano po? Ayan. So, ang title po natin ay TCT title, and then kasama po natin mismo si Honor. So, buhay naman po si Honor. And then, sa price po na ibibigay niya, siya po ay magneneto, meaning wala na po siyang sasagutin po kahit ano po. Ano po? So, malinis na lang po niyang ibinibigay si property na wala na po siyang babayaran. Panalong-panalo ka naman po dito kay property na to eh. Sobrang ganda. Talaga naman. May mga puno pa tayo ng mangga.
Dito po sa part na to, isang pitak dito. Tapos po dito sa part na to, 2 pitak na palayan. Okay. Ang daming kalamyas. Kalamyas po tawag dyan, ano? Bakit po may CR dati? CR ba to? Motor. May nakalagay na motor. May kuryente pa. Ay, ang poste, oh. Oo. Ang lapit po. Ano po? Ito, poste. Daming kakao. Ito ang dati kong bahay. Dito po kayo nakatira? Oo, no. So, ito po yung palayan natin. Ang dami naman po puno ng mangga dito. Pinagwasan ko na yan at mabilin. Ang dami po bawat sulok may puno ng mangga. Ito. Ito isang diretso ito. Ang diretso niyan, yung tapat ng posting yun hanggang doon ang lupa. Okay. So, isang diretso po. Ano po? Ayan. Hanggang doon sa posting yun. Kung sakali i-avail nyo yung property na to, meron na kayong pagkukuhanan ng bigas. Ang dami rin pong dalandan dito. Santol po. Yun, ano po? Parang May puno tayo ng santol. mag-try So, ito lang po yung ano ng kuryente, parang mag-try magsukat yung ano ng charity. Hindi yan kasama. Hindi na po. O yung hindi yan nakasama. So, ayan, tinuturo ni nanay yung isang pitak na dito sa may left side, and then dun sa right side yung 2 pitak naman po. So, kompleto si property. May farmland ka na, meron ka pang palayan. Saan po tayo lalabas niyan? Doon na? Wapo. Napakalapit ng source ng kuryente natin. So, ikot pa rin tayo kay property. Bali, kung i-rate po natin si property, siya po ay nasa 100% na semi-flat. Yung palayan po natin ay sahod ulan lang po. Yun, ano po? So, twice a year naman sila nakapagtatanim. Kagandahan po noon, kung sakaling i-avail niyo si property, ayan, may instant kuhanan na po kayo ng mga pangkain na bigas. And then si property po ay may nakapaloob na rubber tree. So mamay tatanong natin kung ilan. Mga bagong tanim na niyog. Paglabas natin nung pinaka-area, doon natin makikita yung lahat ng rubber tree. So nasa unahan po siya ni property po. Yan, ikot pa rin tayo. So yan, papalabas na po tayo kay property po, para makita natin yung pinaka frontage, and then makita rin po natin yung mga nakatanim doon na rubber tree. Ang daming kakao dito napakarami talaga. Medyo marami rin po yung nakita ko mga hardwood dito kay property po. Ayan, nandito na tayo sa part nung maraming rubber tree. Ayan po, dami. So ito po ay nasa 50 or 60 kapuno po. Ano po ba ginagawa sa rubber tree? Yung katasan ko, goma yan. Goma? Yan, ang katasan may katas. Opo. Sinasahod nila yan, pinapukasin na tumitigas na goma. Nabibenta po yun. Hindi lang ako marunong yan.
Ang lalaki na po eh. Kasama rin po itong kulungan ng baboy. Ano po? Ang daming rubber tree. Bali, ito po yung bahay po ni seller, pero hindi naman yung kasama dun sa pinaka binebenta po niya. Kayo po ay may frontage sa pinakaharap po ni Barangay Road na maglalaro sa nasa 30 meters po. Ano po? So medyo maliit. Bali ang mangyayari is papasok po kasi si property. Kainaman nito hindi ka makapanglaw kasi kapitbahay ni mismo si seller. So ulitin ko lang po, tayo po ay kumpleto mula sa source ng tubig na mayroon tayong mini sapa. Hindi lang natin nakuhanan ng video. Nakalimutan kong tamaan ng camera po. And then meron tayong source ng kuryente kung saan kabilaan dun sa may pinaka barangay road and then dun sa may pinaka likod po ng palayan. So meron na rin dong poste. At kagandahan, syempre po meron pong signal ang ating phone. Kung meron po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description box sa baba. Pakiclick na lang po. So pahabol po, bibigyan ko kayo ng konting info about dun sa may pinaka road po natin. So ito po yung pinaka barangay road. Ayan. And then yung bahay po ni seller po. Ano po? Ayan po yung may blue na yan. So tayo po ay medyo pababa dito sa may pinaka road. So ang nangyari dito kami dumadaan kasi kapantayan po dito. Yan, sa pagitan po iyan ng bahay po ni seller. Pero ito po yung kahabaan ng frontage niya medyo malalim ng konti. So idea ko po dyan is gagawa po tayo ng road para makalusong po si four wheels po natin. Pero pagdating po dito sa may part na yan, so kapantayan na po yan hanggang dun sa may pinakadulo kung saan pinakadulo po yung pinakapalayan niya. So sabi ko nga po, siya po ay nasa 100% na semi-flat. Ayan. Palabas na ako ni property. Kung sakaling magustuhan nyo itong farm lot na binisita natin for today, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And then yung price po natin nasa description box din po natin. Ano po? So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan. And thank you for watching. So lagi po kayo mag-aabang sa aming mga properties na i-upload natin. Quality po itong property na to. Talagang maganda. As in, ako na po nagsasabi. So yan po. Thank you for watching.